Magandang araw. Bago natin simulan ang ating pagninilay-nilay ngayon, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel at ibahagi ito sa inyong mga kaibigan upang ang mga mensahe at propesiya para sa mga huling araw ay makarating sa pinakamaraming tao hanggat maaari. Tahimik ang mundo, ngunit sa ilalim ng katahimikang iyon, may mga tanikalang hindi nakikita, mga tanikalang nakabalot sa isipan, sa damdamin, sa kalooban. Ito ang panahon ng mabilis na mga araw at mababaw na mga gabi. Panahong ang puso ay pagod at ang kaluluwa ay bihirang huminto upang makinig. Ngunit matagal na itong nakita. Sa gitna ng ingay ng kasaysayan, may isang tinig na nagbabala tungkol sa tunay na larangan ng digmaan, hindi sa mga bansa kundi sa loob ng tao. Isinulat ni Ellen White sa mga hakbang patungo kay Kristo. Italaga ang iyong sarili sa Diyos sa umaga. Gawin itong iyong pinakaunang gawain. Hindi ito payo lamang. Ito ay panawagan. Dahil ang laban ay nagsisimula bago pa man gumalaw ang araw. Bago pa man bumukas ang mga mata sa liwanag. Sa sandaling ang kalooban ay pumipili kung sino ang maghahari. Ang kalooban, iyan ang susi. Hindi kayamanan ang unang sinusubok. Hindi kaalaman, hindi impluensya ang kalooban. Sa parehong aklat, patuloy niyang isinulat, isuko mo sa kanya ang lahat ng iyong mga plano. Ganap, walang kondisyon, walang reserba. Ngunit kakaunti ang gumagawa nito. Marami ang nananalangin, marami ang nagbabasa, marami ang nakikinig, ngunit kakaunti ang sumusuko. At dito nagsisimula ang trahedya ng huling mga araw, isang relihiyosong mundo na puno ng mga salita, ngunit kulang sa pagsuko. Isinulat din ni Ellen White sa Ang Pagnanais ng Mga Panahon, ang bawat laban sa kasalanan ay isang laban para sa kalooban. Hindi ito panlabas na tunggalian, ito ay tahimik, personal, araw-araw. Ang kasalanan ay hindi unang humihila sa kamay. Hinahawakan muna nito ang kalooban, at kapag ang kalooban ay hindi ganap na naibigay kay Kristo, ang tanikala ay nananatili kahit pa ang mga labi ay bumibigkas ng pananampalataya. Ito ang propesiyang nakalimutan na ang tunay na kalayaan ay hindi nagmumula sa pagbabago ng mga kalagayan, kundi sa ganap na pagsuko ng sarili, na ang kapangyarihan ng langit ay naghihintay, ngunit hindi ito pumipilit. Ang langit ay kumakatok, ang tao ang nagbubukas, tayo ay nakatayo sa pintuan ng pinakamalalim na katotohanan na si Kristo ay handang pumutol ng bawat tanikala, ngunit hindi niya aagawin ang ating kalooban. At kaya, ang tanong ay hindi kung may kapangyarihan siya. Ang tanong ay kung handa tayong sumuko. Tahimik ang mundo, ngunit ang langit ay naghihintay. May isang trono sa loob ng bawat tao. Hindi ito gawa sa bato. Hindi ito nakikita ng mata. Ngunit doon nagaganap ang kapalaran ng kaluluwa. Iyan ang trono ng kalooban. Marami ang nag-aakalang ang pakikipaglaban ay nasa mga gawain, sa mga bisyo, sa mga nakikitang kasalanan, ngunit mas malalim pa roon ang nakita. Isinulat ni Ellen White sa mga hakbang patungo kay Kristo, ang pakikidigma laban sa sarili, ang pinakadakilang labanang nais agawa kailanman. Ito ang digmaang hindi binabalita, walang parada ng mga sundalo, walang tunog ng mga trumpeta, ngunit araw-araw itong nagaganap sa katahimikan ng isipan. Ang sarili laban kay Kristo, ang lumang puso laban sa bagong buhay. At habang ang mundo ay abala sa panlabas na anyo, ang langit ay tumitingin sa loob, sapagkat hindi kilos ang unang hinahatulan, hindi salita, kundi ang pagpili. Isinulat din niya sa mga hakbang patungo kay Kristo. Marami ang nagtatanong, paano ko isusuko ang aking sarili sa Diyos? Iyan ang tanong ng bawat henerasyon. Ngunit ang sagot ay simple at mabigat. Ang pagsuko ay hindi damdamin. Hindi ito bugso ng emosyon. Ito ay pasya, tahimik, matatag, buong loob. Ngunit narito ang babala na bihirang pakinggan. Sa Ang Pagnanais ng Mga Panahon, isinulat ni Ellen White, hindi ang takot sa parusa o ang pag-asa sa walang hanggang gantimpala ang siyang umaakay sa mga disipulo ni Kristo na sumunod sa Kanya. Hindi takot,
hindi gantimpala, kundi pag-ibig na isinilang mula sa ganap na pagsuko. At dito nagkakawatak ang landas ng marami, sapagkat nais ng puso ang mga pagpapala ni Kristo, ngunit ayaw nitong ibigay ang trono. Nais ang kapayapaan, ngunit hawak pa rin ang kontrol. Nais ang kalayaan, ngunit pinipili pa rin ang sarili. At kaya nananatili ang mga tanikala, hindi dahil mahina si Kristo, kundi dahil ang kalooban ay may dalawang Panginoon. Sa mga hakbang patungo kay Kristo, malinaw ang pahayag, hindi pinipilit ng Diyos ang kalooban. Hindi siya pumipilit, hindi siya nananakop, siya ay naghihintay. At habang siya ay naghihintay, ang mundo ay patuloy na naglalakad na may mga pusong hati. Ito ang katahimikan bago ang huling sigaw ng budhi. Ito ang sandali kung kailan ang langit ay nakamasid at ang bawat kaluluwa ay tinatanong, sino ang nakaupo sa iyong trono? Sapagkat kapag ang kalooban ay ganap na ibinigay, kay Kristo ang tanikala ay napuputol, ngunit hanggat may natitirang reserba, kahit maliit, ang bilangguan ay nananatili. May sandaling dumarating sa bawat kaluluwa, hindi ito maingay, hindi ito palabas. Ito ang sandaling ang liwanag ay dahan-dahang sumisilip sa mga lihim na silid ng puso. At sa sandaling iyon, ang tao ay humaharap sa sarili, hindi sa harap ng kapwa, kundi sa harap ng Diyos. Isinulat ni Ellen White sa mga hakbang patungo kay Kristo, hindi sapat ang madama ang mapagmahal na kabaitan ng Diyos, ang makita ang kabutihan, ang malasakit ng isang ama ng kanyang karakter. Hindi sapat ang madama ang karunungan at katarungan ng kanyang batas, ang makita na ito ay nakabatay sa walang hanggang prinsipyo ng pag-ibig. Marami ang nakakakita, marami ang nakakaunawa, ngunit hindi lahat ay tumutugon sapagkat may malaking agwat sa pagitan ng pagkaalam at ng pagsuko. Ang liwanag ay dumarating, ang budhi ay nagigising, ang katotohanan ay kumakatok, ngunit ang kalooban ang nagpapasya kung bubuksan ang pinto. Ito ang sandaling madalas takasan dahil ang liwanag ay hindi lamang nagpapagaling. Ito rin ay naglalantad. Ipinapakita nito ang mga sugat na itinago, ang mga motibong inilihim, ang mga kompromisong pinanghawakan, at dito nanginginig ang puso. Sa ang pagnanais ng mga panahon, isinulat ni Ellen White ang liwanag na nagniningning mula sa krus ay nagpapakita ng pag-ibig ng Diyos. Ngunit ang parehong liwanag na nagbubunyag ng pag-ibig ay nagpapakita rin ng kasalanan, hindi upang wasakin, kundi upang palayain. Ngunit kakaunti ang nananatili sa liwanag. Marami ang tumatalikod, marami ang nagpapaliban, marami ang nagtatago sa relihiyosong anyo. At kaya ang tanikala ay hindi napuputol, hindi dahil kulang ang liwanag, kundi dahil ang puso ay umatras. Isinulat pa ni Ellen White sa mga hakbang patungo kay Kristo, habang ang kalooban ng tao ay nakikipagtulungan sa kalooban ng Diyos, ito ay nagiging makapangyarihan sa lahat. Ito ang lihim ng langit, hindi sapat na mahalin ang katotohanan, hindi sapat na ipagtanggol ito. Ang kalooban ay kailangang makipagkaisa sa kalooban ng Diyos. At kapag ito ay nangyari, ang dating mahina ay nagiging malakas. Ang dating alipin ay nagiging malaya. Ngunit kapag ang tao ay huminto sa kalahati, ang kapangyarihan ay hindi ganap na dumadaloy. Kaya't nananatili ang mga panalangin na walang sagot. Mga luha na hindi nagbabago, mga pangakong inuulit taon-taon. Ito ang trahedyang nakita niya, isang iglesyang naliligo sa liwanag, ngunit naglalakad pa rin sa mga anino, mga pusong naaantig, ngunit hindi ganap na sumusuko. Ang liwanag ay narito. Ang tanong ay hindi kung ito'y sumisikat. Ang tanong ay kung mananatili tayo rito. May uri ng pagsuko na tahimik na pumapatay sa kaluluwa. Hindi ito lantad, hindi ito marahas. Ito ay ang pagsukong may kondisyon. Isang pusong nagsasabing oo kay Kristo, ngunit may maliit na silid na nakasarado. Isang panalangin na humihingi ng kapatawaran, ngunit may kasundo ang lihim sa kasalanan. Ito ang pinakamapanganib na kalagayan ng Espiritu, sapagkat ito ay mukhang buhay,
ngunit unti-unting nauubos sa loob. Isinulat ni Ellen White sa mga hakbang patungo kay Kristo. Marami sa mga nagpapakilalang tagasunod niya ang may balisa at nababagabag na puso dahil natatakot silang ipagkatiwala ang kanilang sarili sa Diyos. Marami ang nagpapahayag ng pananampalataya, ngunit kakaunti ang lubos na nagtitiwala. At ang kakulangan ng pagtitiwala ay nagbubunga ng kontrol. Kinakapit ng tao ang sarili niyang mga plano, ang sarili niyang oras, ang sarili niyang mga hangganan. At si Kristo ay pinapayagang pumasok, ngunit hindi maghari. Sa ang pagnanais ng mga panahon, isinulat ni Ellen White, kapag si Kristo ay nananahan sa puso, ang kaluluwa ay mapupuno ng kanyang pag-ibig, ng kagalakan ng pakikiisa sa kanya, na anupat ito ay kakapit sa kanya. Ngunit paano siya mananahan kung ang trono ay okupado? Paano lalalim ang pakikipag-isa kung ang sarili ang patuloy na namumuno? Ang bahagyang pagsuko ay nagiiwan ng puwang. At sa puwang na iyon, ang mga lumang tanikala ay nananatiling buhay. Hindi agad bumabalik ang dilim. Ito'y dumarating ng dahan-dahan sa pamamagitan ng maliliit na kompromiso. Mga palusot na banal ang tunog, mga desisyong tila walang bigat. Hanggang isang araw, ang puso ay malamig na muli. Ito ang babalang iniwan niya. Sa mga hakbang patungo kay Kristo, malinaw ang kanyang tinig. Ang pagsuko ng sarili, ang unang hakbang sa buhay Kristiyano. Unang hakbang, hindi pangalawa, hindi kapag handa na ang damdamin, unang hakbang. Ngunit marami ang gustong magsimula sa ibang bahagi. Gusto nila ng kapayapaan bago pagsuko, kalayaan bago pagsasakripisyo, kagalakan bago pagtalikod sa sarili. Ngunit baligtad ang daan ng langit, una ang krus. Pagkatapos ang kapahingahan, una ang kamatayan ng sarili. Pagkatapos ang bagong buhay, ang bahagyang pagsuko ay nagbubunga ng bahagyang kapangyarihan. At ang bahagyang kapangyarihan ay hindi kayang putulin ang buong tanikala. Ito ang dahilan kung bakit maraming lumalakad sa pananampalataya, ngunit dala pa rin ang bigat ng pagkatalo. Nakita niya ito, isinulat niya ito. Isang henerasyong halos sumuko, ngunit hindi umabot sa ganap. At ang langit ay patuloy na naghihintay. Ang pagsuko ay hindi isang pangyayari. Ito ay isang pamumuhay. Hindi ito nangyayari minsan lamang sa ilalim ng malakas na damdamin. Ito ay inuulit sa katahimikan ng bawat umaga. Sa isang simpleng sandali, kapag ang mundo ay hindi pa ganap na gising, ang kaluluwa ay tinatawag muli sa altar. Doon nagaganap ang tunay na laban, araw-araw, hindi paminsan-minsan, hindi kapag maginhawa, araw-araw. Sapagkat ang sarili ay hindi namamatay magpakailanman sa isang panalangin. Ito ay bumabangon tuwing umaga. At kung ang kalooban ay hindi muling inilalagay sa kamay ni Kristo, ang lumang hari ay muling uupo sa trono. Ito ang dahilan kung bakit marami ang nagsimula ng may apoy, ngunit nagtapos sa pagod. Marami ang lumakad ng may liwanag, ngunit unti-unting lumabo ang paningin. Hindi dahil nagbago si Kristo, kundi dahil ang altar ay iniwan. Isinulat pa ni Ellen White sa mga hakbang patungo kay Kristo. Tuwing umaga, ialay mo ang iyong sarili sa Diyos para sa araw na iyon. Hindi para sa buong linggo, hindi para sa hinaharap, para sa araw na ito. Sapagkat ang biyaya ay ibinibigay sa kasalukuyan, ang lakas ay ipinagkakaloob sa ngayon, at ang tagumpay ay ipinapanganak sa mga simpleng pasyang inuulit. Ngunit ito ang madalas nakakaligtaan. Gusto ng tao ng malalaking sandali, makapangyarihang karanasan, dramatikong pagbabago, ngunit ang langit ay gumagawa sa maliliit na katapatan, sa mga tahimik na panalangin, sa mga pasyang walang nakakakita, sa mga sandaling pinipili ang Diyos kaysa sa sarili. Dito napuputol ang mga tanikala. Hindi sa harap ng madla, kundi sa lihim na pakikipagtagpo ng kaluluwa at ng mailalang. Kapag ang umaga ay nagsisimula sa pagsuko, ang araw ay naglalakad sa liwanag. Kapag ang altar ay pinabayaan, ang puso ay nagiging marupok. Ito ang ritmo ng espiritual na buhay na ipinakita niya. Isang araw na may Kristo, isang araw na wala siya, at ang kaibahan ay walang hanggan. Ang araw-araw na altar, ang
naghihiwalay sa relihiyon at sa tunay na pakikipag-isa, sa mga nagtataglay ng anyo at sa mga nabubuhay sa kapangyarihan. Ang mundo ay may sariling definisyon ng kalayaan. Kalayaan na gawin ang nais. Kalayaan na sundin ang damdamin. Kalayaan na itayo ang sarili bilang sentro. Ngunit ang kalayaang ito ay may presyo. At madalas ang presyo ay ang kaluluwa. Nakita niya ang mas malalim na katotohanan na ang tao ay hindi nilikha upang mamuhay ng walang Panginoon, kundi upang mamuhay sa ilalim ng pag-ibig ng Diyos. Isinulat ni Ellen White sa mga hakbang patungo kay Kristo, ang isip ay dapat sanayin upang mahalin ang mga bagay na makalangit. Hindi ito automatiko. Hindi ito natural sa makasalanang puso. Ang isipan ay kailangang sanayin sapagkat ang dating mga hilig ay humihila pababa habang ang tawag ng langit ay inaanyayahan pa itaas. Dito nagkakaroon ng banggaan. Ang kalayaan ng mundo ay nagsasabing sundin ang sarili. Ang kalayaan ng langit ay nagsasabing ibigay ang sarili. At ang dalawang ito ay hindi maaring magsabay. Sa ang pagnanais ng mga panahon, isinulat ni Ellen White, sa gawain ng pagtubos ay walang pamimilit. Walang pamimilit. Ang pag-ibig ay hindi gumagamit ng dahas. Ang katotohanan ay hindi humihila. Ito ay nag-aanyaya. Ngunit ang imbitasyon ng langit ay nangangailangan ng tugon. At ang tugon ay nangangailangan ng pagsuko. Kapag ang tao ay patuloy na humahawak sa sariling direksyon, ang mga tanikala ay nagiging pamilyar. Unti-unti, ang bilangguan ay nagmumukhang tahanan, ang mga gawi ay nagiging katauhan, ang mga kompromiso ay nagiging pamantayan, at ang kaluluwa ay natutong mabuhay sa kakulangan ng tunay na kapayapaan. Ngunit kapag ang kalooban ay inilapag sa paanan ni Kristo, may kakaibang kapangyarihang dumarating. Hindi ito sumisigaw, hindi ito nagpapakitang gilas. Ito ay tahimik na nagpapalaya. Isinulat ni Ellen White sa mga hakbang patungo kay Kristo, habang ang kalooban ng tao ay nakikipagtulungan sa kalooban ng Diyos, ito ay nagiging makapangyarihan sa lahat. Ito ang lihim na hindi itinuturo ng mundo, na ang pinakamataas na lakas ay ipinapanganak mula sa ganap na pagsuko, na ang tunay na kalayaan ay natatagpuan sa paglilingkod, na ang pinakamalalim na kapayapaan ay nagmumula sa pagtalikod sa sarili. Ito ang kabaligtaran ng lahat ng itinataas ng sanlibutan at kaya kakaunti ang lumalakad sa landas na ito. Mas madaling sundin ang damdamin kaysa ipako ang sarili. Mas magaan ang magkompromiso kaysa magtiis. Mas popular ang malawak na daan, ngunit ang makitid na landas ang may buhay. May sandali sa espiritual na paglalakbay na ang lahat ay bumabagal. Hindi dahil huminto ang Diyos, kundi dahil ang tao ay nahaharap sa huling hadlang, ang sarili. Hindi ito ang lantad na kasalanan, hindi ito ang malinaw na tukso. Ito ang tahimik na pagtutol ng puso na ayaw mamatay. Dito natitisod ang marami, sapagkat mas madali ang talikuran ang masasamang gawi kaysa ilapag ang sariling karapatan. Mas simple ang iwan ng maling landas kaysa isuko ang kontrol. Ngunit malinaw ang iniwang mensahe. Isinulat ni Ellen White sa mga hakbang patungo kay Kristo, sa pamamagitan ng pagsuko ng kalooban sa Diyos, nakakamit ang tagumpay. Hindi sa lakas ng pangako, hindi sa dami ng luha, sa pagsuko ng kalooban. Ito ang pintuan ng tagumpay. At hanggang ang pintuang ito ay nananatiling sarado, ang kapangyarihan ng langit ay naghihintay sa labas. Marami ang nag-aakalang kailangan muna nilang maging malakas bago sumuko. Ngunit baligtad ang kaayusan ng Diyos. Ang lakas ay dumarating pagkatapos ng pagsuko. Saang pagnanais ng mga panahon, isinulat ni Ellen White, walang ibang mas walang magawa kaysa sa kaluluwang nakakaramdam na wala itong kapangyarihang tulungan ang sarili. Ito ang kabalintunaan ng kaharian ng langit. Kapag kinilala ng tao ang kanyang kawalan ng kakayahan, doon nagsisimulang kumilos ang Diyos. Kapag ang sarili ay tumigil sa pakikipaglaban, ang biyaya ay pumapasok. Ngunit hanggat pinipilit ng puso na magtagumpay mag-isa, ang langit ay nananatiling tahimik, hindi dahil walang malasakit,
kundi dahil ang pag-ibig ay gumagalang sa pagpili. Ito ang sandaling madalas iniiwasan. Ang sandaling kailangan sabihin ng kaluluwa, wala na akong maipagmamalaki, wala na akong mahahawakan. Sa iyo na ang lahat. Dito namamatay ang lumang pagkatao at dito rin nagsisimula ang bagong buhay. Hindi ito dramatiko, hindi ito palaging may damdamin. Minsan ito'y tahimik na pasya sa gitna ng pagod. Isang simpleng oo sa gitna ng pagkalito. Ngunit ang mga pasyang ito ang gumigiba sa mga tanikalang matagal nang nakakadena sa puso. Ito ang krus na hindi nakikita ng mundo, ang araw-araw na pagtalikod sa sarili, ang paulit-ulit na pagpili kay Kristo. Nakita niya ito, isinulat niya ito, na ang tunay na pagbabago ay nagsisimula kapag ang sarili ay tumigil sa paghahari at kakaunti ang handang dumaan sa pintuang ito. May mga tanikalang hindi agad bumibitaw, hindi dahil matibay ang bakal, kundi dahil mahal ng puso ang bigat nito. Ito ang huling hawak ng lumang buhay, hindi na lantad na pagsuway, hindi na hayagang pagtanggi kay Kristo. Ito ay ang banayad na pagkapit sa nakaraan, mga alaala, mga identidad, mga bagay na minsang nagbigay ng kahulugan, at dito nagiging tahimik ang labanan sapagkat ang kaluluwa ay hindi na nakikipagtalo sa kasalanan kundi sa pagkawala. Pagkawala ng dating sarili, pagkawala ng kontrol, pagkawala ng ilusyon ng kasarinlan. Isinulat ni Ellen White sa Ang Pagnanais ng Mga Panahon, ang pagsuko ng lahat ng ating kapangyarihan sa Diyos ay lubos na nagpapadali sa problema ng buhay. Ngunit para sa marami, ang pagsuko ng lahat ay tila pinakamahirap na hakbang. Mas madaling magbigay ng oras kaysa ng kalooban. Mas magaan mag-alay ng gawain kaysa ng puso. At kaya nananatili ang mga huling hibla ng lumang pagkatao. Sa mga hakbang patungo kay Kristo, iniwan niya ang isang tahimik na babala. Binabago ni Kristo ang puso. Hindi niya pinapaganda lamang ang ugali, hindi niya tinatakpan ang sugat, binabago niya ang puso. Ngunit ang pagbabagong ito ay hindi maaaring mangyari habang ang tao ay patuloy na humahawak sa kung sino siya noon. Marami ang gustong idagdag si Kristo sa kanilang buhay. Ngunit kakaunti ang handang palitan ang kanilang buhay kay Kristo. At dito nagkakaroon ng pag-antala, isang pananampalatayang may hangganan, isang pagsunod na may kondisyon, isang pag-ibig na may reserba. Ang langit ay handang ibigay ang lahat, ngunit ang tao ay madalas nagbibigay ng tira. Sa Ang Pagnanais ng Mga Panahon, isinulat pa ni Ellen White, ang pagmamahal sa kapwa ay ang makalupang pagpapakita ng pagmamahal ng Diyos. Kapag ang pag-ibig ng Diyos ay tunay na nananahan, ito ay umaagos palabas. Ngunit kapag ang puso ay hati, ang pag-ibig ay nagiging mababaw. At ang lumang buhay ay patuloy na humihinga sa ilalim ng bagong pangalan. Ito ang sandaling nakita niya, isang iglesyang natutong magsalita ng wika ng langit, ngunit may pusong nakatali pa rin sa lupa. Mga kaluluwang halos malaya, ngunit may huling tanikalang hindi mabitawan. Ngunit narito ang tahimik na pag-asa. Kapag ang huling hawak ay binitawan, may kapayapaang dumarating na hindi kayang likhain ng mundo. Kapag ang lumang buhay ay tuluyang inilapag, ang bagong buhay ay humihinga ng malalim. Ito ang hangganan sa pagitan ng relihiyon at pagbabago. At kakaunti ang tumatawid. May sandaling dumarating na walang anunsyo, walang kulog, walang palatandaan sa langit. Isang tahimik na sandali lamang kung saan ang kaluluwa ay kailangang pumili. Hindi ito palaging nasa gitna ng krisis. Madalas ito'y nasa karaniwang araw, sa gitna ng trabaho, sa loob ng pagod, sa pagitan ng dalawang desisyon. Dito nasusukat ang tunay na pagsuko, hindi sa harap ng mga tao, kundi kapag walang nakakakita. Isinulat ni Ellen White sa Mga Patotoo para sa Simbahan, ang pagkatao ay nahahayag sa pamamagitan ng ating ginagawa sa ilalim ng presyur, sa ilalim ng bigat, sa oras ng pagkapagod, kapag ang lumang ugali ay kumakatok. At sa sandaling ito, ang tao ay maaaring bumalik sa dati o
humawak sa bagong buhay. Ito ang punto kung saan nahuhubog ang pagkatao, hindi sa malalaking pangako, kundi sa maliliit na pagpili. Sa mga hakbang patungo kay Kristo, iniwan niya ang isang payak na katotohanan. Araw-araw ay dapat nating isuko muli ang ating mga sarili sa Diyos. Muli at muli, sapagkat ang kahapon ay hindi sapat para sa ngayon, ang pananampalataya ay hindi iniimbak. Ang pagsuko ay hindi iniipon. Ito ay isinasabuhay sa kasalukuyang sandali. Ngunit ang puso ay madaling mapagod. Kapag walang agarang resulta, ang determinasyon ay humihina. Kapag walang papuri, ang sigasig ay lumalamig. At dito muling bumabalik ang tanong, sino ang pinaglilingkuran mo kapag walang nakakakita? Sa ang pagnanais ng mga panahon, isinulat ni Ellen White, ang ating pagpapahayag ng kanyang katapatan ay ang piniling ahensya ng langit para sa pagpapahayag kay Kristo sa sanlibutan. Hindi lamang ang ating mga salita, kundi ang ating katapatan sa maliliit na bagay. Dito nagiging malinaw ang larawan. Ang mga tanikala ay hindi laging bumabagsak sa isang iglap. Minsan sila'y lumuluwag sa pamamagitan ng daan-daang tahimik na pagpili. Isang hindi sa lumang gawi, isang oo sa tinig ng budhi, isang hakbang palayo sa sarili. Ito ang gawain ng grasya sa araw-araw. Hindi ito kahanga-hanga sa paningin ng mundo, ngunit ito ang wika ng langit. May panganib na mas tahimik kaysa kasalanan. Ito ay ang unti-unting pananahimik ng budhi. Hindi ito bigla, hindi ito marahas. Ito ay dumarating sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagpapaliban. Isang babala na hindi pinansin, isang paanyaya na ipinagpaliban, isang tinig na pinalitan ng aliw. Hanggang sa isang araw, ang dating malinaw ay naging malabo at ang puso ay natutong mamuhay ng walang kirot. Ito ang yugto na kinatakutan niya. Hindi ang hayagang pagtalikod, kundi ang mabagal na paglamig. Isinulat ni Ellen White sa mga patotoo para sa simbahan, ang konsensya na minsang nilabag ay nagiging lalong manhid, isang hakbang, isang kompromiso, isang maliit na paglihis, at ang kaluluwa ay nagsisimulang mawalan ng sensibilidad sa tinig ng Diyos. Hindi dahil tumigil ang langit sa pagsasalita, kundi dahil natutong hindi makinig ang tao. Sa mga hakbang patungo kay Kristo, nagbabala siya. Kung lalabanan mo ang kanyang espiritu, maiiwan ka sa kadiliman. Hindi ito sumpa, ito ay bunga. Kapag ang liwanag ay patuloy na tinatanggihan, ang dilim ay nagiging pamilyar. At sa kadilimang ito, ang mga tanikala ay hindi na nararamdaman. Ang bilangguan ay nagmumukhang normal. Ito ang dahilan kung bakit ang pagsuko ay laging may takdang oras, hindi bukas, hindi balang araw, ngayon. Sapagkat ang bawat pagkaantala ay humihina sa kakayahan ng puso na tumugon. Isinulat ni Ellen White sa mga aral ni Kristo. Ngayon, kung maririnig ninyo ang kaniyang tinig, huwag ninyong patigasin ang inyong mga puso. Ang araw na ito ang larangan ng digmaan, hindi ang kahapon, hindi ang hinaharap. Ngayon, dito nagtatagpo ang awa at pagpili, at dito rin nagkakahiwalay ang mga landas. May mga pusong lumalambot sa liwanag, may mga pusong tumitigas sa parehong liwanag. Ang araw ay pareho, ang tugon, ang nagkakaiba. Ito ang trahedyang nakita niya. Mga kaluluwang nakarinig ng katotohanan, ngunit hindi agad tumugon. Mga pusong inantala ang pagsuko hanggang sa ang pagsuko ay naging mahirap. Hindi dahil nagbago ang Diyos, kundi dahil nagbago ang tao. Ngunit habang may hininga, may paanyaya, habang may sandali, may pagkakataon. Ang tanong ay hindi kung muling magsasalita ang langit. Ang tanong ay kung ang puso ay handa pang makinig. Dumarating ang sandali na ang dalawang landas ay malinaw na naghihiwalay. Hindi sa labas, kundi sa loob. Sa puntong ito, ang tao ay hindi na lamang tinatawag na sumuko. Siya ay inaanyayahang manatili. Manatili sa liwanag, manatili sa katotohanan, manatili kay Kristo. Ngunit ang pananatili ay mas mahirap kaysa ang magsimula. Marami ang nagsimulang mabuti. Marami ang tumanggap ng mensahe. Marami ang naantig ng espiritu. Ngunit kakaunti ang nanatili. Ito ang masakit na bahagi
ng pangitain. Sa ang pagnanais ng mga panahon, isinulat ni Ellen White, marami ang maliligaw habang umaasa at nagnanais na maging Kristiyano. Hindi dahil ayaw nila kay Kristo, kundi dahil hindi nila hinayaang baguhin niya ang lahat. Ang pagnanais ay hindi sapat. Ang hangarin ay hindi kapalit ng pagsunod. Ang pag-asa ay hindi kapalit ng pagsuko. At dito, nagkakaroon ng malalim na pagkalito. Mga pusong umaasang maliligtas habang patuloy na hinahawakan ang sarili. Mga labi na nagsasabing Panginoon habang ang trono ay okupado pa rin. Isinulat pa niya sa mga patotoo para sa simbahan. Hindi sapat ang pagkakaroon ng mabubuting intensyon. Dapat nating isagawa ang ating pananampalataya. Hindi sapat ang mabuting balak. Ang pananampalataya ay kailangang isabuhay. Dito nahahayag ang hiwalay na daan. May mga patuloy na lumalakad sa makitid na landas kahit mahirap. May mga bumabalik sa malapad na daan dahil mas maginhawa. At ang trahedya ay ito. Pareho silang nagsimula sa parehong liwanag. Pareho silang nakarinig ng parehong katotohanan. Ngunit magkaiba ang kanilang pagpili. Hindi ang kaalaman ang naghihiwalay sa kanila, kundi ang kalooban. Ito ang bahagi na bihirang ipaliwanag na ang huling paghihiwalay ay hindi mangyayari sa isang araw sa hinaharap. Ito ay nangyayari araw-araw sa mga lihim na pasya ng puso. Sa bawat sandaling pinipili ang sarili o si Kristo, sa bawat pagkakataong pinipili ang aliw o ang katapatan, nakita niya ito, isinulat niya ito, na ang huling henerasyon ay hindi mahahati sa pagitan ng mga naniniwala at hindi naniniwala, kundi sa pagitan ng mga ganap na sumuko at ng mga halos sumuko. At ang pagitan ng dalawang ito ay walang hanggan. May paanyayang hindi inuulit magpakailanman, hindi dahil nauubos ang awa ng Diyos, kundi dahil ang puso ay maaring mawalan ng kakayahang tumugon. Ito ang bigat ng huling paanyaya. Hindi ito malakas, hindi ito mapilit. Ito ay dumarating bilang isang banayad na panawagan sa gitna ng karaniwang araw. At dito, nahahayag ang tunay na kalagayan ng kaluluwa. Sa mga aral na tinuturo ni Kristo, isinulat ni Ellen White, ang huling mensahe ng awa na ibibigay sa mundo ay isang paghahayag ng kanyang katangian ng pag-ibig. Ang huling mensahe ay pag-ibig. Hindi pananakot, hindi pamimilit, pagbubunyag ng puso ng Diyos. Ngunit ang pag-ibig na ito ay humihiling ng tugon. Hindi ito nananatiling neutral. Ito ay tumatawag sa tao na pumili kung kanino siya lubos na mapapabilang. Sa mga patotoo para sa simbahan, nagbabala siya, yung mga ayaw magkait sa sarili, magdusa sa harap ng Diyos, manalangin ng mahaba at taimtim para sa kanyang pagpapala ay hindi makakamit ito. Hindi dahil maramot ang langit, kundi dahil ang pagpapala ay hindi ibinibigay sa pusong may reserba. Ang huling paanyaya ay hindi para sa kalahating puso. Ito ay para sa ganap na pagsuko. At dito nagiging mabigat ang sandali sapagkat ang tao ay kailangang mamili sa pagitan ng ginhawa at katapatan, sa pagitan ng sarili at ng krus, sa pagitan ng ngayon at ng walang hanggan. Marami ang nakaririnig ng paanyaya, ngunit kakaunti ang nagpapaintulot na guluhin nito ang kanilang pamumuhay. Mas madali ang makinig kaysa magbago, mas magaan ang maantig kaysa magpasya, at kaya ang huling mensahe ay nagiging pamilyar na tunog sa halip na tawag sa pagbabago. Ito ang trahedyang nakita niya. Isang mundong dinadalaw ng awa, ngunit abala sa sarili. Isang iglesyang kinakausap ng langit, ngunit nahuhumaling sa lupa. Ang huling paanyaya ay patuloy na umaalingaw-ngaw, hindi sa mga bundok, hindi sa mga palasyo, kundi sa tahimik na budhi ng bawat kaluluwa. At ang tanong ay nananatili, kapag dumating ang sandaling iyon, ano ang iyong isusuko? May dumarating na panahon ng pag-aani. Hindi ito biglaan, hindi ito lihim. Ito ay bunga ng lahat ng naunang pagpili. Ang mga binhing itinanim sa katahimikan ay aanihin sa liwanag, at sa oras na ito ang puso ay hindi na hinuhubog. Ito ay nahahayag. Ito ang mabigat na katotohanang nakita niya na ang huling sandali ay hindi panahon ng yung pagbabago,
kundi ng pagpapakita kung sino tayo naging. Sa mga aral na tinuturo ni Kristo, isinulat ni Ellen White, ang pag-aani ay ang katapusan ng panahon ng pagsubok. Hindi na ito yugto ng pagsubok. Ito ay bunga, ang mga ugaling inalagaan, ang mga pasyang inulit, ang mga tanikalang minahal o ang mga tanikalang binitawan, lahat ay lalabas sa liwanag. Sa mga patotoo para sa simbahan, iniwan niya ang babalang ito. Bawat kilos, bawat salita, bawat pag-iisip ay dadalhin sa paghuhukom. Walang maliit, walang nakalimutan. Ang tahimik na pasya ay kasing bigat ng lantad na kilos. At dito nagiging malinaw kung bakit ang pagsuko ay hindi maaaring ipagpaliban. Hindi maaaring ipunin para sa huling sandali, sapagkat ang huling sandali ay nagaani lamang ng itinanim sa buong buhay. Marami ang umaasa sa biglaang pagbabago sa wakas, ngunit ang langit ay gumagawa sa pamamagitan ng proseso. Araw-araw na pagpili, paulit-ulit na pagsunod, tahimik na katapatan. Ito ang humuhubog sa puso para sa oras ng pag-aani. Ang puso na natutong sumuko araw-araw ay hindi natitinag sa huling pagsubok. Ngunit ang pusong nagpaliban ay nahihirapang tumayo. Ito ang pagkakaibang nakita niya, isang grupo na handa dahil sanay sa pagsuko, isang grupo na nagulat dahil sanay sa kompromiso. Hindi ito usapin ng kaalaman, ito ay usapin ng karakter. At ang karakter ay hinuhubog sa mga sandaling walang nakatingin. May sandaling dumarating na ang langit ay tila tumatahimik, hindi dahil umalis ang Diyos, kundi dahil ang panahon ng pagpili ay nagdaan na. Ito ang yugto na bihirang pag-isipan. Isang sandaling ang mga panalangin ay bumabalik na tila walang tugon. Ang mga luha ay hindi na nagbubukas ng pintuan. At ang dating malinaw na tinig ay hindi na marinig. Hindi ito kalupitan. Ito ay bunga. Nakita niya ang sandaling ito. Sa ang dakilang kontrobersya, isinulat ni Ellen White, nang umalis si Jesus sa santuaryo, ang kadiliman ay bumabalot sa mga naninirahan sa lupa. Hindi ito bigla ang kaparusahan. Ito ay ang natural na resulta ng patuloy na pagtanggi sa liwanag. Kapag ang tagapamagitan ay umatras, ang tao ay iniiwan sa pinili niyang landas. Ito ang bigat ng kalayaan. Sa mga patotoo para sa simbahan, iniwan niya ang babalang ito. Yaong mga hindi lumalago sa biyaya ay hindi magiging handa para sa biglaang pagbabago. Hindi dahil kulang ang pagkakataon, kundi dahil hindi ginamit ang panahon. Ang tahimik na langit ay hindi nagsisimula sa wakas. Ito ay nagsisimula sa mga maliliit na pagkaantala, sa mga panalangin ipinagpaliban, sa mga paanyayang tinanggihan, sa mga sandaling piniling aliw kaysa katapatan, hanggang sa ang puso ay hindi na sanay tumugon. At kapag dumating ang sandali ng katahimikan, ang kaluluwa ay natatagpuan ang sarili na nag-iisa, hindi dahil iniwan ng Diyos, kundi dahil matagal na itong lumakad palayo. Ito ang trahedyang nakita niya, mga pusong umaasa sa huling sandali, ngunit hindi naghanda sa araw-araw. Mga kaluluwang sanay sa relihiyosong gawain, ngunit hindi sa pagsuko. Ang langit ay tahimik, at sa katahimikang iyon, nahahayag kung sino ang natutong magtiwala kay Kristo at kung sino ang umasa sa sarili. Ngunit bago dumating ang sandaling ito, may paanyaya. Habang nagsasalita pa ang Espiritu, habang ang budhi ay gumigising, habang ang liwanag ay sumisikat, ito ang panahon ng awa. Ito ang sandali ng pagsuko. May sandaling ang paghubog ay natatapos. Hindi dahil ayaw na ng Diyos na magpatuloy, kundi dahil ang puso ay umabot na sa sariling pasya. Ito ang huling paghuhubog ng karakter. Hindi ito nagaganap sa isang iglap. Ito ay bunga ng libo-libong maliliit na pagpili. Sa mga patotoo para sa simbahan, isinulat ni Ellen White, ang pagbuo ng karakter ang pinakamahalagang gawaing ipinagkatiwala sa mga tao. Ito ang gawaing walang kapalit. Hindi ito maipapasa sa iba. Hindi ito mabibili. Ito ay hinuhubog sa araw-araw na pakikipagtagpo sa Diyos o sa araw-araw na paglayo sa Kanya. Sa mga aral na tinuturo ni Kristo, iniwan niya ang prinsipyong ito. Ang karakter
na nahubog sa buhay ang siyang magtatakda ng kapalaran. Hindi ang huling panalangin, hindi ang huling emosyon, ang karakter. At ang karakter ay hindi nalilikha sa oras ng krisis. Ito ay inihahanda bago pa dumating ang bagyo. Marami ang nag-iisip na magbabago sila kapag dumating ang matinding pagsubok. Ngunit ang pagsubok ay naghahayag lamang ng kung ano ang matagal nang naroon. Ang pusong sanay sumuko ay nananatiling matatag. Ang pusong sanay magkompromiso ay mabilis na yayanig. Ito ang linya na nakita niya sa hinaharap, hindi sa pagitan ng matatalino at mangmang, kundi sa pagitan ng mga pusong hinubog ng araw-araw na katapatan at ng mga pusong hinubog ng kaginhawaan. Sa ang dakilang kontrobersya, isinulat ni Ellen White, walang iba kundi ang mga nagpatibay ng kanilang isipan gamit ang mga katotohanan ng Biblia ang makakaligtas sa huling malaking tunggalian. Ngunit ang katotohanan ito ay hindi lamang kaalaman. Ito ay dapat maging buhay. Isabuhay sa mga pasya, iukit sa mga gawi, isalin sa pagsuko. Ito ang huling yugto bago ang ganap na paghihiwalay. Ang karakter ay naitatak, ang mga landas ay malinaw, at ang kaluluwa ay dinadala lamang kung ano ang matagal na nitong pinili. May sandaling ang mga tanikala ay hindi na lamang lumuluwag. Sila ay napuputol, hindi dahil sa lakas ng tao, hindi dahil sa disiplina ng laman, kundi dahil ang kalooban ay tuluyang inilapag sa paanan ni Kristo. Ito ang sandaling bihirang marating, sapagkat kakaunti ang handang magbigay ng lahat. Ngunit dito nagiging malinaw ang layunin ng langit. Sa mga hakbang patungo kay Kristo, isinulat ni Ellen White, walang magagawa ang Panginoon tungo sa paggaling ng tao hanggat hindi niya nakukumbinsi ang sarili niyang kahinaan at nahuhubaran ng lahat ng kakayahang magsarili at isinusuko ang kanyang sarili sa kontrol ng Diyos. Ito ang pintuan ng ganap na kalayaan. Hindi pag-aayos ng ugali, hindi panlabas na reforma, ganap na pagsuko. At kapag ito ay nangyari, may kapayapaang dumarating na hindi kayang ipaliwanag ng isipan. Hindi ito kawalan ng laban. Ito ay presensya ng Diyos sa gitna ng laban. Sa ang pagnanais ng mga panahon, iniwan niya ang pangakong ito. Sa lahat ng tumatanggap sa Kanya, binibigyan niya ng kapangyarihang maging mga anak ng Diyos. Hindi lamang kapatawaran, kapangyarihang mamuhay ng iba, kapangyarihang tumanggi sa dating gawi, kapangyarihang magmahal kapag mahirap. Ito ang bunga ng pusong ganap na ibinigay. Ngunit pansinin ang kaayusan. Una, ang pagsuko. Pagkatapos ang kapangyarihan, hindi kailanman baligtad. Marami ang naghihintay ng lakas bago magpasya, ngunit ang lakas ay dumarating pagkatapos ng pasya. Ito ang aral na paulit-ulit niyang iniwan. Ang langit ay hindi naglalagay ng kapangyarihan sa pusong may reserba. Ito ay ibinubuhos sa pusong walang itinira para sa sarili. At kapag ang mga tanikala ay naputol, ang kaluluwa ay natutong huminga sa bagong hangin. Ang dating mabigat ay nagiging magaan. Ang dating imposible ay nagiging lakaran. Hindi dahil naging madali ang daan, kundi dahil nagbago ang puso. Ito ang kalayaang hindi kayang ibigay ng mundo. Ito ang buhay na nagsisimula sa kamatayan ng sarili. May isang larawan na iniwan niya sa pagitan ng mga linya ng kanyang mga babala. Isang maliit na grupo. Hindi sila kilala ng mundo. Hindi sila ipinagdiriwang ng kasaysayan. Ngunit sila ang mga nananatiling nakatayo kapag ang lahat ay nayayanig. Ito ang mga natutong sumuko bago pa dumating ang huling pagsubok. Hindi sila naging matatag sa isang gabi. Sila ay hinubog sa libu-libong tahimik na pasya. Sa ang dakilang kontrobersiya, isinulat ni Ellen White, tanging ang mga naging masigasig na mag-aaral ng kasulatan at nakatanggap ng pag-ibig sa katotohanan ang mapoprotektahan mula sa makapangyarihang mga panlilinlang na bumibihag sa mundo. Hindi sapat ang mababaw na pananampalataya. Hindi sapat ang paminsan-minsang panalangin. Ang katotohanan ay kailangang mahalin at ang pag-ibig na ito ay ipinapakita sa pagsunod sa mga patotoo para sa simbahan. Iniwan niya ang larawang ito
Makikita ng mga tapat sa Diyos ang tama kahit na gumuho ang langit. Ito ang mga kaluluwang hindi ipinagpalit ang katapatan sa ginhawa. Hindi ipinagpalit ang budhi sa katahimikan. Hindi ipinagpalit si Kristo sa pagtanggap ng mundo. Sila ang bunga ng araw-araw na altar. Sila ang mga nagbitaw ng huling tanikala bago pa dumating ang dilim. Hindi sila perpekto sa sarili, ngunit sila ay ganap na umasa sa Diyos. At sa oras na ang mundo ay magulo, ang kanilang kapayapaan ay tahimik. Habang ang mga tao ay naghahanap ng kanlungan sa sistema ng tao, sila ay nakatago kay Kristo. Ito ang huling bunga ng ganap na pagsuko, hindi panlabas na katanyagan, kundi panloob na katatagan. Ito ang tagumpay na hindi nakikita sa balita. Ang kaluluwang nananatiling tapat. Ito ang pangitain na iniwan niya. Hindi upang takutin, kundi upang ihanda. Hindi upang magpataas ng sarili, kundi upang ituro ang daan ng krus. At ngayon, narito tayo sa dulo ng landas. Hindi sa dulo ng kasaysayan, kundi sa dulo ng paanyaya. Ang lahat ng babala, ang lahat ng liwanag, ang lahat ng tahimik na sandali ng pagpili, lahat ay humahantong dito. Hindi sa isang pangyayari, kundi sa isang tanong, sino ang may hawak ng iyong kalooban? Ito ang huling tanong ng walang hanggan. Hindi kung gaano karami ang alam mo, hindi kung gaano karaming sermon ang napakinggan mo. Hindi kung gaano kadalas kang lumuhod, kundi kung kanino mo ibinigay ang trono ng puso. Sa mga hakbang patungo kay Kristo, iniwan ni Ellen White ang huling linya ng paanyaya. Iharap mo sa Diyos ang iyong mga kagustuhan, ang iyong mga kagalakan, ang iyong mga kalungkutan, ang iyong mga alalahanin at ang iyong mga pangamba. Hindi bahagi lamang. Lahat, ang mga pangarap, ang mga sugat, ang mga lihim na takot, ang mga planong hindi mo gustong bitawan. Lahat, ito ang ganap na pagsuko na kanyang ipinakita. At saang pagnanais ng mga panahon, iniwan niya ang buod ng buong paglalakbay. Ang buhay ni Kristo sa kaluluwa ay ang pag-asa ng kaluwalhatian. Hindi relihiyon, hindi forma. Si Kristo sa loob. Ito ang wakas ng lahat ng tanikala, hindi dahil nawala ang mga pagsubok, hindi dahil naging tahimik ang mundo, kundi dahil ang puso ay may bagong hari. Ang propesiyang nakalimutan ay simple, ngunit mabigat, na ang langit ay naghihintay sa pahintulot ng tao, na ang kapangyarihan ay nakalaan para sa pusong walang reserba, na ang kalayaan ay nagsisimula sa kamatayan ng sarili. Nakita niya ito, isinulat niya ito, hindi upang lumikha ng takot, kundi upang gisingin ang natutulog na budhi. Hindi upang ipakita ang dilim, kundi upang ituro ang liwanag. At ngayon, ang mensahe ay tahimik na ibinabalik sa iyo, hindi bilang sigaw, kundi bilang bulong sa kaluluwa. Ang mundo ay patuloy na tatakbo, ang mga araw ay magpapatuloy, ngunit ang sandaling ito ay hindi na mauulit. Sapagkat ang huling tanong ay palaging personal, hindi ito itatanong sa karamihan, ito ay ibinubulong sa puso. Handa ka bang sumuko?